Tanong ng mga iglesia, saan daw napupunta ang abuloy ng miyembro at bakit walang maipakita mga kapilya gaya ng sa iglesia ng Kristo? Intriga na naman dyan, ha? Sige, nakaranda ako dyan. Wala raw kaming maipakitang kapilya, may abuluyan kami. Kasi ang abuluyan namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Yan. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Eto, sa isang talata ng Gawa 17:24. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen! Yung palang Diyos, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Kaya hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Hindi naman tatahan ng Diyos, kundi ubusin mo lang ang pera ng miyembro ron. Pero, alam nyo, kung bakit lagak na lagak ang mga miyembro nila? Kasi dinaya nila. Sabi nila, nananahan daw ang Diyos doon. Pakinggan yan. Di ako naninira, pasugo. Pasugo, August 1969, page 17. Ano ha? We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship above. Tingnan yung panluloko yan. Malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan. We have to worship Him where? In the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. The first century Christians worship God by the seashore, on the mountain. Anywhere that there is a suited place for them to gather themselves together, they worship God. But the teaching of Manalo specifies that they have to worship God in a house where His Spirit dwells, like the modern house of worship. How if it is old house of worship? How if it is not modern? There is no God there anymore? Panluloko sa kapwa-tao yan, mga kababayan. Hindi ko makukonsensya, hindi ko sasabihin sa inyo yan. Hindi naman yan ang tinatahan na nananahan daw ang Spirit ng Diyos doon sa templo nila na ganun. Nananahan daw ang Spirit ng Diyos doon. Sabi ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Amen? Yun ang nasa Biblia. Amen. Eh ano naman ang templong itinatayo namin? Basahin natin. Tignan natin kung hindi nga kami nagtatayo. Unang Korinto 3:16. Basa. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ano sabi ng Biblia? Hindi nyo ba nalalaman, sabi sa mga kakristyanuhan, na kayo'y templo ng Diyos? Ano sabi? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Amen! Yan. Hindi magkaiba. Iba ang turo ni Manalo sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Iba. Sabi ni Manalo, tumatahan daw ang Espiritu ng Diyos sa templo nilang ginawa ng kamay. Sabi ng Biblia, hindi. Eh saan? Nasa iyo. Sabi nga ni Dr. Ching,
hanap ka ng hanap ng Diyos, nasa iyo nga eh. Nasa iyo. Hanapin mo lang. Magkaroon ka lang ng kamalayan, awareness, know His words, know His truth, and you shall find that God is in you. Amen. Expedia members get member prices and rewards for future trips. In these territories, men will come try you. And they will take from you until you are wiped clean. That God is in you. Amen. Let us prove that. Am I speaking from myself? Let us prove that. First Chronicles chapter 28 verse 9 says, And basa. thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. Yun. If thou seek Him, He will be found of thee. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa iyo. Basahin natin sa Tagalog. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Asan? Nasa iyo mismo eh. Marunong ka lang sanang maghanap, pero ka lang sanang kamalayan sa katotohanan, masusumpungan mo siya sa'yo. God can be felt. God can be experienced. God is there, not in the temples built by the Iglesia ni Manalo. Amen? Tapos, sisiraan. Yan eh kasi Soriano, kurakot ng kurakot sa miyembro, walang itinatayo. Hindi nagsabi sa'yo, itinatayo namin ang mga tao. Pinababango namin mula sa bisyo. Tinuturuan namin magbago, magmahalan, umibig. Bakit? Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao tatahanan ng Diyos. Marunong ding maglayas ang Diyos, no? Kala mo? Kahit nasa iyo, pag tarantado ka, lalayas siya sa iyo. Tingnan ha? Ang Diyos nasa Israel, lumayas eh. 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Tamo, umalis ang Diyos sa Israel nung masyado silang masama, sumamba na sa Diyos-Diyosan, niloko na nung mga ministro yung mga Israelita, lumayas ang Diyos doon. Kaya masusumpungan mo ang Diyos sa'yo, kailangan lang magpakabuti ka, mararamdaman mo sa'yo ang Diyos. Nararamdaman yan eh. Lalo na kung nakakaramdam ka ng pag-ibig sa kapwa, ang Diyos, 4:8. Unang Juan. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Amen! Kaya kami, ang itinatayo namin mga tao, hinihikayat naming magbanal, umibig, matuto ng pagpapatawad, huwag papatay ng kapwa, ibigin ng kaaway. Pagka napag-grupo-grupo mo yung mga tao na yan, na ipagtayo mo ang Diyos ng isang kongregasyon, nakapagtayo ang Diyos, nakapagtayo siya ng isang kongregasyon kung saan ang kanyang espiritu ay maaaring tumahan. Balikan natin ang 3:16 ng unang Korinto, tuloy natin sa 17. Basa. Hindi ba ganinyo nalalaman
na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos. Siya'y igigiba ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal At na ang templong ito ay kayo. Alin ang templo? We recently went through a home renovation in Winnipeg and had to pack away boxes of our possessions. One of the best things about this process was